Since ito nga yung pinaka-last din ni Madam sa KK, ayan, naglakad-lakad muna kami sandali while waiting sa pamangkin ng asawa ko. At may pupuntahan nga tayong isa sa pinakasikat na masjid dito sa KK. Medyo malayo ito sa hotel namin, kaya todo video talaga si Madam. Tama nga namin yung pamangkin ng asawa ko, asawa niya, pati yung anak nila. And guys, may trivia lang ako. Mga gasoline station nila dito guys, walang mga gasoline boy. Mismo maglagay ng gasolina sa sasakyan mo. At kailangan naka-off ang cellphone mo kung nasa gasoline station ka. At andito na nga, nakarating na tayo sa masjid na sobrang sikat dito sa KK. Karatingan namin dito ay merong mga turistang pumupunta dito. Kung isa kang traveler na nag-a-avail ng tour package, isa itong tourist spot na maa-avail mo. At kung ikaw ay non-Muslim, kailangan mo mag-rent ng abaya or gamis dyan sa labas bago ka makapasok dito. Ito yung tinatawag nila floating mosque. Kasi ito nga ay napapaligiran ng tubig. Kikita nyo to sa personal guys, ay sobrang laki at ang lawak ng space niya. Kami nga nagsidatingang mga tourists at meron silang kanya-kanyang tour guide. Bago ka pumasok dito sa loob, kailangan mong tanggalin yung sapatos mo or chanelas mo. Pagpasok mo pa lang, ay grabe yung design. Sobrang bongga. Inuksan ang masjid na to noong last February 18, 2000. At pwede itong mag-accommodate ng 12,000 katao sa loob. Ganon siya kalaki guys. At dito sa entrance nila ay bungad sa iyo yung mga nagtitinda ng mga souvenirs at iba pa. Very high quality nga yung mga paninda nila at hindi siya mahal. Nag-umpisang ginawa ang mosque na to noong 1992 at nahinto noong 1993 and 1994 dahil sa kakulangan ng budget. And lastly, nabuksan lang siya noong year 2000. Sobra talaga akong namangha sa structures nila guys. As in, pinaghandaan at pinabongga talaga yung design niya. And guys, malapit lang ito sa Boulevard guys, kaya sobrang ganda ng ambience niya sa labas. Gaya niyan, oh, mga Koreano yan sila, oh. Ayan, nagre-rent sila ng damit sa labas. Maraming turista dito. Ganda, sobrang laki. Doon banda yung prayer room. So hanggang dito lang yung mga turista, mag-picture-picture, ganyan. Ayan sila, Koreano yan sila. Ayan guys, so nakikita mo yung mga non-Muslim may nakalagay dito. Hanggang dito lang talaga sila. Hindi sila pwedeng papasok doon. Meron namang nag-guide dito para sa mga turista. Okay, ito yung pinaka sikat na masjid dito sa Sabah. Ay, grabe tong bata to. Napaka-energetic talaga. Sobrang kulit. Pinagalitan nga ng nanay niya. Pero ayan, makulit pa rin talaga. Ganon talaga yung mga bata. And after namin magdasal, ay lumabas na kami. Medyo na matagal-tagal kami sa loob. Kasi nga, sobrang napakaganda at nag-i-enjoy talaga kami sa loob. At naghihintay kami sa prayer time. Kaya medyo natagalan sa loob. And after namin dito sa masjid, guys, ay may pinuntahan pa kaming kaibigan. Inimbitahan kami para magduaa. O yung tinatawag nilang pasasalamat. Dahil nga aalis kami bukas, kaya naghanda sila ng konting salo-salo. Hindi ko na nga na-videohan guys dahil sa sobrang busy na. And after namin sa duaa ay nag-impake na kami sa hotel. Tamang-tama naman ay bumisita sa amin yung mga isa pang mga pinsan ng asawa ko. Kinabukasan nga ay umalis na kami at pumunta na ng airport. Hinatid kami sa pamangkin ng asawa ko at itong mga kaibigan ng asawa ko. Grabe guys, sobrang mangiyak-ngiyak ako kasi aalis na kami sa KK. Inshallah at makabalik tayo dito inshallah. And sobrang kami nagpapasalamat sa mga pamilya ng asawa ko at kaibigan ng asawa dahil sa pag-aasikaso nila sa amin. Magbiyahe nga tayo ng ilang oras papuntang KL. So doon naman tayo mag-vlog. Hanggang dito na lang guys. Bye!